naritong kasaysayan ni Oliver, may gabing walang umaga. Dito sa ating dulang, maginintuang kasaysayan. Sige, Rosalia. Sabihin mo na lang na next week na lang tayo mag-meeting. Sir Leno, may problema po ba? Bakit parang balisa kayo? Si Oliver, Rosalia. Nakipagkita sa babaeng yun ngayon. Ho? Pero, di ba usapan niyo lalayo na siya kay Oliver? Oo. At ang kasunduan pa namin, mag-iiwan na lang siya ng sulat ng pakikipag-break sa anak ko. Kung ganun, bakit pa siya nakipagkita kay Oliver? Hindi ko alam. Hindi ako mapakali. Sir, baka naman gusto niyang makipag-break ng harap kay Oliver. Ano? Naisip ko kasi, nasaktan niyo ang babaeng yon. Kaya siguro, gusto rin niyang saktan si Oliver. Posible nga ang sinasabi mo. Ginagalit talaga ako ng babaeng yun. Sana malaman natin kung ano nang nangyayari sa kanila, sir. May inutusan na akong tao na susubaybay sa kanila. Lalo na sa babaeng yun. Malaking tulong na nakabakasyon ako sa probinsya nung ilang linggo. Gumaan ang pakiramdam ko. Ang kalooban ko. Ngayon, handa na ako muli magtrabaho. Mabuti na rin na tinapat ako ng maaga ni Roselia nang hindi na lumalim pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Silver, kumusta na kaya ang kaibigan ko? Tsak na nagtataka na yun dahil sa hindi ko pagpapakita sa kanya ng ilang linggo. Tatawagan ko siya pagdating sa bahay. Si may tinalunan ba? Wala ako. Atayan na, tita. After nung limwel. Ay, Excel, handa na ho hapunan. Parang wala akong ganang kumain, Tinay. Ay, sir, hindi po pwedeng hindi kayo kakain. Dapat nga mas maging malakas kayo. Kasi mas kailangan kayo ngayon ni Oliver. Tama ho si Roselia, Sir Ileno. Hindi ko maiwasang mag-alala para sa aking anak. Ay, nauunawaan ho namin kayo. Kahit naman sinong magulang, ganyan ang mararamdaman. Mabuti pa sabayan na namin kayong kumain ni Aling Tinay. Para po ganahan kayo. Ay, tama yan, Roselia. Pasensya na dahil ako na po nag-imbita sa sarili ko. Batang ito, wala kang dapat ihingi ng pasensya. Natutuwa nga ako at nag-aalala ka rin para sa akin. Hindi na iba ang turing ko sa inyo, sir. Napakaganda talaga ng kalooban mo. Sana dumating ang araw na ikaw na ang matutuhang mahalin ng aking anak. Anong sinabi mo, Charlotte? Sabi ko, tapos na tayo. Nakikipag-break na ako sa'yo. Bakit? Nagkulang ba ako para gawin mo ito?
Hindi ba naging sapat yung pagmamahal ko sa'yo? Hindi. Dahil mas mahal mong propesyon mo. Geraldine, buhay ang idililigtas ko. Buhay ng mga bata. At saka lagi naman akong bumabawi sa'yo. Pero napapabayaan mo pa rin ako. Please, please. Huwag mong gawin sa akin ito. I love you so much. Ayusin natin ito. Pwede naman yun, di ba? I'm sorry. Di na pwede. Bakit? Meron na bang iba? Sumagot ka, Geraldine. Yes. No. 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 Kaya nga. Ayokong paasahin pa kita. Hayaan mo lang akong umasa. Gagawin ko ang lahat para makuha uli ang puso mo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Hindi na nga tayo pwede, Oliver. Geraldine. Dahil hindi na kita mahal. Tanggapin mo na lang yun. Oliver, tinatawagan kita kanina eh, pero hindi kita makontak. Pupunta ka pala rito. Simple. Oh, bakit ganyan na itsura mo? Para kang binagsakan ng langit at lupa. May nangyari ba? Si Geraldine. Diba? May masamang nangyari sa nobya mo? Nakipag-break na siya sa akin. What? May mahal na raw siyang iba. Kitang-kita ko sa mukha ni Oliver kaninang sakit. Tama talaga na hindi ko sinunod si Tandang Eleno. Dahil mas nasaktan ko si Oliver sa harapan kong pakikipag-break sa kanya. Kahit naman magalit pa si Tandang Eleno, wala na siyang magagawa. Nasa akin ang pera niya. Kulang pa nga ito kung tutuusin sa dami ng naging paghihirap ko noon. Inom pa tayo, Alimuel. Tama na bro. Tayo. Lasing ka na. Hindi ka pa naman sanay uminom na alak. Gusto kong manunod sa alak, bro. Gusto ko. Para kahit sandali, hindi ko maramdaman yung sakit. Mabuti pa. Dito ka na lang matulog. Delikado kung magmamaneo ka pa ngayon eh. Alam mo, sabi pa niya, mas mahal ko raw yung profesyon ko kaysa sa kanya. Makidid palang utak niya. Napakasakit, Limuel. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Limutan mo siya bro. Nakakatagpo ka rin. Nakakatagpo ka rin talagang karapat dapat sa'yo. Sir, ano pong sabi ng taong inutusan niyo? Nasaan raw ho si Oliver? Ayon sa address na sinabi niya, nakin na Lemuel ang aking anak. Na Limuel? Oo. Mas mabuti nandun siya nagpunta. Kesa kung saan pa. Kaibigan niya si Lemuel at may tiwala ako sa kanya. Sir Eleno, tumawag po sa telepono si Lemuel. Ah?
Anong sabi niya, Tinay? Naroon daw ho sa kanila si Sir Oliver. Lasing na lasing. Oh, Doon na raw ho niya patutulugin. kawawa naman ang anak ko. Masyado nga nasan. Oh, mabuti naman tumawag ka agad. Ano nang balita kay Geraldine? Ano? May dalawang lalaki nagpunta sa bahay ni Geraldine? Matanda at binata? Sabay ba silang nagpunta? Sino ba ngayon? Kilala mo ba? Ano pang nalaman mo? Sabihin mo! Sabi niya Aling Tinay nang tumawag ako. Naroon na receiver. Naihatid na ni Limuel. Ay, mabuti naman. Naaawa ako kay Oliver. Alam ko sobra siyang nasasaktan. At nasasaktan din ako. Dahil nahihirapan siya. Ang hirap-hirap pala kapag hindi ka mahal ng minamahal mo. May pag-asa pa kayang mapansin ako ni Oliver? Dito na kaya magsimula ang pagkabaling ng damdamin ni Oliver kay Roselia